Isang gabing madilim at tahimik, may isang lalaki na nagngangalang Juan na nagpasyang umuwi sa kanilang probinsya. Matagal na rin siyang hindi nakakauwi dahil sa kanyang trabaho sa Maynila. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, sinalubong siya ng kanyang lola na nag-iisa na lamang sa tahanan. Tuwing gabi, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga alamat at mga kwentong multo na umiikot sa kanilang probinsya. Isang gabi, habang sila ay nagkukwentuhan, bigla na lamang silang narinig ang malalakas na kaluskos mula sa itaas ng kanilang tahanan. Ngunit hindi nila ito pinansin at pinagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Sa sumunod na gabi, muli na naman nilang narinig ang kaluskos. Ngunit sa gabing iyon, may narinig silang umiiyak na bata mula sa itaas. Nagtaka si Juan at nagpasyang alamin ang pinagmumulan ng ingay. Pag-akyat niya sa itaas, wala siyang nakita. Ngunit nang bigla niyang mabuksan ang isang lumang kahon, may nakita siyang larawan ng isang batang babae na kilala niya ang kanyang kapatid na namatay noong sila ay bata pa. Ngunit, bigla na lamang siyang nakaramdam ng malamig na hangin at nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa kanyang likuran at nakangiti sa kanya. Tumakbo si Juan pababa at dali-daling sinabihan ang kanyang lola tungkol sa nangyari. Ngunit, sa kanyang pagkabigla, ang kanyang lola ay hindi na gumagalaw at wala ng buhay. Sa kanyang huling hininga, sinabi ng kanyang lola na binisita rin siya ng kanyang kapatid at sinabihan siya na oras na para sumama sa kanya. Mula noon, tuwing gabi, naririnig na lamang ni Juan ang kaluskos at pag-iyak ng kanyang kapatid mula sa itaas ng kanilang tahanan. Sa bawat gabi, naaalala niya ang kanyang lola at kapatid at ang bawat kwentong multo na kanilang pinag-usapan.